Sa isang pamilya ay mayroong isang mahirap na palaging ginagawang utusan, ginagawang tagapaglinis o kaya naman ay tagapagluto sa tuwing may kasiyahan. Iba ang turing sa kanila nang dahil sa kahirapan. Mas inaasikaso ang mga mayayamang kamag-anak. Ikaw, naranasan mo na bang hamakin ng sarili mong pamilya? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Sa kanilang magkakamag-anak ay si Aling Susan at ang anak nitong binata na si Andres lamang ang mahirap. Palagi na lamang inaapi ang kanyang nanay nang dahil sa kanilang matinding kahirapan. Palaging ginagawang utusan ang kanyang nanay sa tuwing may ginaganap na kasiyahan. Tinatawag lamang sila para maging katulong at hindi talaga para imbitahan. Walang magawa si Andres tuwing nakikita niya ang kanyang nanay na sinisigawan ng kanyang malupit na tiyahin na si Aling Rosana. Ate, bilisan mo namang magluto dahil dadating na ang aming mga bisita. Gusto mo bang bawasan ko ang ibabayad ko sa iyong pera? Ang bagal-bagal mong kumilos. Pasigaw na sabi ni Aling Rosana. Pasensya ka na. Sige na at mas bibilisan ko pa. Ang dami kasing namimili kanina sa palengke. Nakayokong sagot ni Aling Susan. Mas mahalaga pa kay Rosana ang kanyang mayayamang mga kaibigan kaysa sa kanyang sariling kapatid. Namimili kasi ito ng pakikisamahan. Kapag wala kang pera ay wala kang kwenta sa paningin ng babae. Mayayamang tao lamang ang pinapakisamahan nito. Samantalang si Andres naman ang naghahanda para sa mga pinggan na gagamitin ng bisita. Ang binata rin ang nag-aayos ng bahay nang sa ganon ay maging presentable ito sa paningin ng iba. Silang dalawa na lang ng kanyang nanay ang magkasama dahil matagal ng panahon ang lumipas nang pumanaw ang kanyang tatay. Ang sabi sa kwento ng matatanda ay maganda na sana ang kanilang buhay kung hindi lang ito nagkaroon ng malubhang karamdaman. Kaya ngayon ay palagi silang tinatawag ni Aling Rosana sa tuwing may iuutos ito sa kanila. Kapalit ang maliit na halaga ng pera ay nagtatrabaho sila. Madalas silang tagapagluto o kaya naman ay tagapaglinis ng bahay. Sinasamantala na nila ang bagay na ito dahil malaki din itong tulong para sa kanilang dalawa. Isang araw ay ipinahiya ni Aling Rosana si Aling Susan sa harapan ng maraming tao. Hindi kasi nito sinasadyang matapunan ng pagkain ang isa sa kanyang mga bisita. Nakakahiya ka talaga ate. Lumuhod ka sa kanyang harapan at humingi ka ng pasensya. Ang ganda-ganda ng kanyang kasuotan tapos dudumihan mo lang. Galit na sabi ni Aling Rosana. Pero ang totoo niyan ay hindi naman talaga ito sinasadya ng babae. Naglalaro kasi ng bola ang anak ni Rosana at tumama ito kay Aling Susan. Ang bata talaga ang dahilan kung bakit nangyari ang bagay na ito. Agad lumuhod si Aling Susan sa harapan ng babae upang humingi ng paumanhin sa kanyang nagawa. Pasensya na po kayo ma'am, hindi ko po sinasadya. Nakita niyo naman po na tinamaan po ako ng bola. Hayaan niyo po at pahiramin ko na lang po kayo ng damit. Kinakabahang sabi ni Aling Susan. Pero naging mabait ang babae sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil may baon naman akong pamalit. Alam ko naman na hindi mo kasalanan kaya tumayo ka na dyan. Ang anak naman talaga ni Rosana ang dahilan kung bakit mo ako natapunan. Pabulong na sagot ng babae. Pero sa kabila ng lahat ay nagawa pa itong sigaw-sigawan ni Rosana sa harapan ng maraming tao. Napaiyak na lamang si Aling Susan, sabay pinulot nito ang nabasag na pinggan. Kitang-kita talaga ni Andres kung paano naaapektuhan ng kahirapan ang kanilang buhay. Nay, ako na po ang maglilinis dyan. Pumasok na lang po muna kayo sa loob at magpahinga. Kumusta na po kayo? Masakit po ba ang inyong tagiliran nang dahil sa pagtama ng bola? Nag-aalalang tanong ni Andres. Maraming salamat anak, hindi naman ako nasaktan. Sige, papasok lang ako sa loob dahil kailangan ko rin naman gumamit ng banyo. Malungkot na sagot ng kanyang nanay. Nang makapasok si Aling Susan sa loob ng bahay ay doon bumuhos ng malakas ang kanyang luha. Palagi na lamang siyang ipinapahiya ni Aling Rosana sa maraming tao kahit na hindi naman siya nakakagawa ng masama. Parang hindi sila importante sa kanyang kapatid dahil mahirap lamang sila. Isang utusan ng turing kahit iisa lang naman sila ng mga magulang. Pagkatapos maglinis ni Andres ay agad nitong pinuntahan ng kanyang nanay. Nay, huwag na po kayong umiyak.
Palagi lang po ako nandito at hindi ko po kayo pababayaan. Wala naman po kayong kasalanan eh. Malambing na sabi ng binata. Pero kahit mahirap lamang sila, ipangarap talaga ng binata na makapagtapos sa pag-aaral. Nagsisikap ito sa kanyang buhay at nag-iipon ng pera. Gusto nito na maging isang mayaman nang sa ganon ay hindi na sila hamakin ng ibang mga tao. Nay, ipagpapatuloy ko po ang aking pag-aaral. Gusto ko pong ituloy ang aking mga pangarap at gusto ko pong bigyan kayo ng isang maayos na buhay. Wala na po akong ibang gusto, kundi ang makaahon po tayo sa kahirapan. Seryosong sabi ni Andres. Aba, oo naman anak. Huwag kang tumigil na mangarap. May tiwala naman ako sa iyo dahil mabuti kang tao. Palagi ka lang humingi ng tulong sa Diyos dahil kahit na kailan ay hindi niya tayo pababayaan. Nakangiting sagot ni Aling Susan. Isang araw ay nalaman ng mag-ina na magkakaroon pala sila ng isang family reunion. Masayang masaya ang dalawa dahil makikita nila ang kanilang mga kamag-anak na kung saan ay nakatira sa malayong lugar. Sa paglipas ng buwan ay ginanap na ang family reunion. Agad silang pumunta doon, ngunit nagulat na lamang sila nang harangan sila ng gwardiya. Ma'am, nasaan po ang invitation letter nyo? Kailangan nyo pong ipakita sa akin nang makapasok po kayo. Magalang na sabi ng gwardiya. Pero ang totoo niyan ay wala silang hawak na invitation letter. Si Rosana ang nagplano ng family reunion, ngunit hindi man lang sila inimbitahan. Teka lang po, kapatid po ako ni Rosana. Kahit tanungin niyo pa po siya, baka po nakalimutan niya lang kaming bigyan. Subukan niyo po siyang tawagin para malaman niyo po na nagsasabi po ako ng totoo. Paliwanag ni Aling Susan. Agad tinawag ng gwardiya ang kanyang kapatid. Nang dahil doon ay nakita na ito ng babae. Ma'am Rosana, pasensya na po kayo ha. Ang payo niyo po kasi sa akin ay wag po ako magpapapasok ng walang invitation letter. Pero ang sabi naman po niya sa akin ay siya po ang inyong kapatid. Papapasukin ko po ba siya? Tanong ng gwardiya. Teka, hindi ko naman kilala yan. Sino ba ang babaeng yan? At bakit pinipilit niyang makapasok dito sa loob? Nagsama pa siya ng anak. Guard, wag na wag mo silang papapasukin dito. Seryosong sabi ni Aling Rosana. Itinanggi sila ng babae dahil ikinakahiya sila nito na may kapatid itong isang mahirap. Ma'am, pasensya na po kayo pero bawal po kayong pumasok sa loob eh. Yun po ang utos sa akin ni Ma'am Rosana. Trabaho lang po ma'am. Nahihiyang sabi ng gwardiya. Nang dahil doon ay nanlambot si Aling Susan at sobra itong nalungkot ng dahil sa nangyari. Kitang-kita ng binata na talagang walang pakialam sa kanila ang kanyang tiyahin dahil mahirap lamang sila. Nay, umuwi na lang po tayo sa bahay. Hindi naman po tayo makakapasok sa loob. Kilala niyo naman po si Tita Rosana. Mas mahalaga pa po sa kanya ang mga tao may pera. Huwag na po kayong malungkot. Magkasama naman po tayong dalawa. Nay, meron po ako ditong 100 piso at kumain na lang po tayo sa labas. Nakangiting sabi ni Andres. Pagkatapos nilang kumain ay umuwi na lamang sila sa kanilang bahay. Kinausap naman ni Aling Susan ang kanyang anak tungkol sa ginawa sa kanila ng kanyang kapatid. Anak, kalimutan mo na lang yung nangyari kanina. Hindi naman importante na hindi tayo nakapunta dun. Lilipas din naman ang lahat, sabi ni Aling Susan. Opo, Nay. Kakalimutan ko na po ang lahat. Pero Nay, bakit po ganun si Tita Rosana? Porket mayaman sila ay wala silang pakialam sa atin. Hindi po ba niya naiisip na kayo po ang kanyang kapatid? Parang mas importante pa po sa kanya ang ibang tao kaysa sa atin. Malungkot na tanong ni Andres. Ganun talaga anak eh. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Simula nang makapangasawa ng mayaman si Rosana ay nagbago ang kanyang ugali. Nilamon na ata ng pera. Ang mahalaga anak ay hindi tayo gumagawa ng masama, sagot ni Aling Susan. Sa ngayon ay malapit nang tumungtong si Andres sa kolehiyo kaya mas lalo siyang nagtitipid ng pera. Malapit nang mapuno ang kanyang alkansya na magsisilbing pambayad para sa kanyang pag-aaral. Ipinangako nito kay Aling Susan na sisikapin niyang makatapos kahit mahirap lamang sila. Sawang-sawa na talaga ito sa kanilang buhay dahil panay pang mamaliit na lamang ang kanilang nararanasan. Pero maya-maya lamang ay nagulat si Andres sa isang bagay na sinabi ng kanyang ina.
Anak, may kaibigan ako sa ibang bansa at tinatanong niya ako kung pwede niya daw akong kunin sa trabaho. Anak, napagdesisyonan kong tanggapin ang iniaalok niya sa akin. Kinakabahang sabi ni Aling Susan. Ano? Iiwan niyo na po ako, Nay? Bakit ngayon niyo lang po sinabi sa akin? Naluluhang tanong ni Andres. Gagawin ko naman to, anak, para makapagpatuloy ka sa pag-aaral. Para hindi na tayo umasa sa tita mo. Para hindi na niya tayo masabihan ng masasakit na salita. Paliwanag ni Aling Susan. Lumipas ang mga buwan ay nakaalis na ang kanyang nanay at magtatrabaho na ito sa ibang bansa. Nang dahil doon ay mag-isa na lamang si Andres sa kanyang buhay. Siya na ang tinatawagan ng kanyang tiyahin sa tuwing kailangan nito ng tagapagluto at tagapag-asikaso sa kanilang mga bisita. Andres, bukas ay pumunta ka sa bahay. May dadating akong mga bisita at kasamahan ng aking asawa sa kanyang trabaho. Kukunin ulit kitang tagapagluto at tagapaghugas ng pinggan, sabi ni Aling Rosana. Opo, tita. Pupunta po ako. Kailangan ko po talaga ng pera. Maraming salamat po, ha. Magalang na sagot ni Andres. Ngunit bigla namang tumawa si Aling Rosana. Wala naman siyang ginagawang masama, ngunit nagawa siyang maliitin ng babae. Nakakatawa talaga. Isipin mo ba naman, habol na habol ka talaga sa 500 piso? Ang mahihirap talaga, gagawin ang lahat para sa pera. Natatawang sabi ni Aling Rosana. Pero tiniis na lamang ni Andres ang galit sa kanyang puso. Ang kabayaran kasi sa kanyang serbisyo ang nagiging daan upang makabayad siya sa kanyang pag-aaral. Kung minsan ay nagpapadala naman ng pera si Aling Susan, pero maliit lamang na halaga dahil hindi din naman malaki kung kumita ng pera ang kanyang nanay dahil isa lamang itong kasambahay. Sa ngayon ay nagtatrabaho si Aling Susan sa isang matandang Pilipinong mag-asawa na kung saan ay matagal nang nakatira sa ibang bansa. Masyadon daw kasing busy ang kanilang binatang anak sa mga trabaho nito kaya kailangan na nila ng makakatulong sa bahay. Hirap na hirap ang babae na magtrabaho sa ibang bansa pero handa siyang magtiis para magbago ang kanilang buhay. Susan, mataas ang pangarap ng anak mo kaya kailangan mong magtiis. Kailangan mo siyang suportahan sa kanyang mga pangarap. Huwag na huwag kang papayag na magaya siya sa'yo na kung saan ay inaapi ng ibang tao nang dahil sa kahirapan. Seryosong sabi ni Aling Susan sa kanyang sarili. Ramdam na ramdam ng babae ang pangungulila sa kanyang anak. Gustong-gusto na niyang makasama si Andres, ngunit kailangan niya rin namang kumita ng pera. Ang ikinakatakot ni Susan ay baka ang kanyang anak naman ang minamaliit at tinahamak ng kanyang kapatid. Hindi niya ito masasamahan sa oras ng kalungkutan. Pero ibinigay na lamang ng babae ang tiwala sa kanyang anak. Wala naman daw kasing mangyayari kung hindi niya susubukan. Isang araw ay pinagtawanan ni Aling Rosana ang binatang si Andres. Minamaliit nito ang kanyang ina. Naglilinis lamang siya ng bahay pero kung ano-anong bagay ang sinasabi nito sa kanya. Andres, hindi kayo magiging mayaman kahit na nagtatrabaho si Ate Susan sa ibang bansa. Bakit naisipan pa niyang magpakalayo-layo? Umaasa ba siya na magiging katulad niya ako? Natatawang sabi ni Aling Rosana. Hindi na lamang sumagot ang binata at ipinagpatuloy na lamang nito ang kanyang ginagawa. Pero dire-diretso pa rin si Aling Rosana sa panghahamak sa kanya. Isa lang namang hamak na katulong si Ate Susan, kaya hindi din naman siya makakaipon ng pera. Huwag ka nang mangarap, Andres, dahil wala namang patutunguhan ng buhay niyong dalawa. Panghabang buhay kayong magiging utusan, dagdag ng mayabang na tiyahin. Pero para kay Andres ay hindi ibang tao ang magdedesisyon sa sarili mong buhay. Hindi nila pwedeng sabihin na hindi mo kayang tuparin ang iyong mga pangarap. Desidido talaga si Andres na maging isang mayaman. Handa niyang tiisin ang mga pangahamak ng ibang tao at ang titingnan na lamang niya ay kung paano sila makakatakas sa kanilang mga problema. Maya-maya lamang ay nakatapos na ang binata sa kanyang ginagawa. Agad nitong nilapitan ang kanyang tiyahin upang kunin na ang perang ibabayad sa kanya. Tita, tapos na po ako. Pwede po bang makuha ko na ang pera? May kailangan po kasi akong bayaran sa aking eskwelahan. May hinahong sabi ni Andres. Sige, ito ang 300 piso. Umalis ka na. Hindi mo naman inayos ang paglilinis mo ng bahay. Seryosong sabi ni Aling Rosana.
Takang-taka talaga ang binata dahil inayos niya naman ang kanyang trabaho. Ang totoo kasi niyan ay gusto lang naman talaga itong pahirapan ng kanyang tiyahin. Pero tita, nilinis ko naman po ng mabuti ang bahay. Di ba ang napag-usapan po natin ay bibigyan niyo po ako ng 500 piso? Malungkot na tanong ni Andres. Ang dami mo pang sinasabi. Umalis ka na lang. Kitang-kita ko naman na hindi mo inayos ang trabaho mo. Ang dami mo pang sinasabi. Mukha ka talagang pera. Inis na sagot ni Aling Rosana. Pilit na tinitigasan ni Andres ang kanyang sarili. Hindi niya pwedeng ilabas ang kanyang galit dahil baka kung ano na naman ang sabihin sa kanya ng kanyang tiyahin. Umalis na lamang siya nang hindi nakukuha ang kulang. Napapailing na lamang siya nang dahil sa ugali ng kanyang tita Rosana. Lumipas ang mga taon ay mas nahirapan ang binata sa kanyang buhay. Hindi na kasi nakakapagpadala ng pera si Aling Susan. Nang dahil doon ay muli siyang lumapit sa kanyang tiyahin upang manghingi ng tulong. Tita Rosana, baka po may ipapagawa po kayo sa akin. Pwede niyo rin po akong gawing utusan dito. Yung permanente pong utusan na kayo kong sabi ni Andres. Ay nako, lalapit ka din pala sa akin. Tamang-tama, kailangan ko talaga. Sige, simula ngayon ay magiging utusan ka dito sa aking pamamahay. Alam mo Andres, wala talagang kwenta yung nanay mo. Patraba-trabaho pa sa ibang bansa tapos kalilimutan ka lang pala. Pumapayag ka ba na 100 piso kada araw ang sweldo mo? Natatawang sabi ni Aling Rosana. Pumayag naman si Andres pero maya-maya lamang ay nakatanggap ng mensahe si Andres mula sa kanyang nanay. Sinabi ni Aling Susan na may kailangan siyang mabayaran. Anak, pasensya ka na talaga ha. Hindi talaga kita mabigyan ng pera eh. Nasira ko kasi ang mamahaling cellphone ng kaibigan ko dito sa ibang bansa, kaya kailangan kong mabayaran. Pero hindi ko naman sinasadya. Hayaan mo sa mga susunod na buwan ay bibigyan na kita ng pera. Malungkot na sabi ni Aling Susan. Wala pong problema, Nay. Naiintindihan ko naman po ang inyong sitwasyon. Kaya ko naman pong gumawa ng paraan. Magalang na sagot ni Andres. Tiis na tiis ang binata sa mga oras na ito. Kung ano-ano kasing masasamang bagay ang nararanasan niya sa pamamahay ni Aling Rosana. Madalas siyang hindi makapasok sa eskwelahan dahil sobrang daming utos sa kanya ng kanyang tita. Andres, huwag ka nang pumasok ng 2 araw. Nagtatrabaho ka sa akin tapos papasok ka sa eskwelahan. Sino na lang ang utusan ko kapag meron akong kailangan? Huwag naman tayong maglokohan Andres dahil pinapasweldo kita. Sermon ng kanyang tita. Nang dahil doon ay walang ibang pinagpilian si Andres kundi ang huwag na lamang pumasok. Alam niya sa kanyang sarili na tatagal siya sa kolehiyo dahil marami siyang bagsak na grado. Isang araw ay muling tinawagan ni Aling Susan ang kanyang anak. Anak, kunting tiis lang ha. Pasensya ka na kung nagigipit tayo sa ngayon. Hayaan mo at makakaraos din tayong dalawa, sabi ni Aling Susan. Opo, Nay. Nakaka-extra naman po ako ng trabaho kay Tita Rosana. Kahit papaano naman po, ay nababayaran ko naman po ang mga kailangan kong bayaran. Mahinahong sagot ni Andres. Iniintindi na lamang ng mag-ina ang sitwasyon nilang dalawa. Hindi sila pwedeng sumuko dahil may pangarap sila na gustong matupad sa buhay. Samantalang si Aling Susan naman ay patuloy sa pagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang kasambahay. Isang araw ay umuwi ang anak ng kanyang mga amo. Pilipino naman silang lahat. Kaya hindi naman nahirapan si Aling Susan na makisama sa mga ito. Nakilala ng babae ang binatang anak ng matandang mag-asawa at nalaman niya na wala pala itong asawa. Sir, magandang umaga po. Gusto niyo po bang ipagtimpla ko po kayo ng kape? Ako nga po pala si Susan. Masaya po ako na makilala kayo. Magarang sabi ng babae. Sige, ipagtimpla mo ako ng kape. Sa ngayon ay dito na muna ako titira. Magbabakasyon kasi ako ng 1 buwan. Dito na muna ako magtatrabaho sa bahay ni nanay at tatay gamit ang aking computer. Ako nga pala si Angelo. Pagpapakilala ng lalaki. Sa pang-araw-araw ay ang babae ang naging tagapagluto nito at tagapag-intindi ng mga kailangan sa buhay. Kahit nasa bahay ang binata ay wala itong ginawa kundi ang magtrabaho. Mag-isa kasi nitong sinusuportahan ang kanyang mga magulang dahil nag-iisang anak lamang siya. Susan, pwede mo ba akong tulungan dito sa ginagawa ko? Ipag-ayos mo naman ako ng mga papel. May mga ipapasulat din ako sa'yo.
Utos ni Angelo sa kanilang kasambahay. Opo sir, sabihin niyo lang po sa akin kung paano po ang aking gagawin, sagot ni Susan. Sa paglipas pa ng ilang linggo ay naramdaman ng lalaki ang isang maayos na pag-aalaga at hindi nito namamalayan na nagugustuhan na pa rin nito ang kanilang kasambahay. Kitang-kita din ni Angelo kung paano alagaan ni Susan ang kanyang mga magulang. 3 araw na lamang ay muli nang aalis ang lalaki kaya napilitan itong aminin ang kanyang nararamdaman. Susan, hindi ko maintindihan pero parang gusto na kita. Pwede ba kitang ligawan? Tutal, pareho naman tayong walang asawa. Wala namang problema sa akin kung meron ka ng anak. Kinakabahang tanong ni Angelo. Pagkatapos noon ay sinabi rin ng lalaki sa kanyang mga magulang na may gusto ito sa kanilang kasambahay. Pumayag naman ang matandang mag-asawa dahil mabait naman daw si Susan at higit sa lahat ay mapagkakatiwalaan. Sige, Angelo, pumapayag ako. Muli kong bubuksan ang aking puso dahil mabait ka naman sa akin. Hindi ko nga din malaman ang nararamdaman ko. Sa tingin ko ay may paghanga ako sa'yo. Nahihiyang sagot ni Susan. 2 araw pa ang lumipas ay sinagot na ni Susan ang kanyang manliligaw na si Angelo. Nang dahil doon ay napagdesisyonan ng lalaki na hindi na muling umalis sa kanilang bahay. Nag-request na lamang ito sa kanyang kaibigan na amo niya kung pwede ay sa bahay na lamang siya magtrabaho. Susan, alam mo ba na ikaw pa lang ang una kong nobya? Masyado kasi ako nag-focus kay nanay at tatay kaya hindi na ako nagkaroon ng oras para sa ibang bagay. Ipinapangako ko sa iyo na mamahalin kita ng sobra, naluluhang sabi ni Angelo. Maya-maya lamang ay tinawagan ni Susan ang kanyang binatang anak upang ipakilala ang kanyang nobyo. Hello anak, may gusto sana ko mausap sa iyo. May sasabihin lang siyang isang bagay, sabi ni Aling Susan sa telepono. Hello Andres, palagi kang ikinekwento sa akin ng nanay mo. Ako nga pala si Angelo. Magsasabi lang sana ako sa iyo kung pwede kong hingin ang mga kamay ng nanay mo. Sa ngayon ay may relasyon na kaming dalawa, pagpapakilala ni Andres. Agad namang sumang-ayon ang binata dahil simula sanggol pa lamang naman siya ay pumanaw na ang kanyang ama. Sige po tito, wala pong problema. Basta ipangako niyo po sa akin na hindi niyo po sasaktan si nanay. Alam ko naman po na masaya sa inyo si nanay, kaya niya po kayo ipinakilala sa akin. Hindi naman po siya magdedesisyon nang ikakapahamak po naming dalawa. Magalang na sagot ni Andres. Hindi na pinigilan ng binata na muling magmahal ang kanyang ina. Ilang linggo pa ang lumipas ay nalaman ni Andres na mabait talaga ang lalaking si Angelo. Sinusuportahan siya nito sa kanyang pag-aaral at nang dahil doon ay hindi na siya nahirapan. Iniipon na lamang ng binata ang pera na kinikita niya sa kanyang malupit na tiyahin. Itinatago ng binata ang tungkol sa bagay na ito upang hindi mag-isip ng masama si Aling Rosana. Kung sakaling malaman kasi ni Rosana na merong nobyo ang kanyang kapatid, ay baka kung ano-anong bagay na lamang ulit ang sabihin nito sa kanila. Tito, maraming salamat po sa mga perang ipinapadala niyo po sa akin. Sobrang laking tulong po talaga nito para po sa aking pag-aaral. Pasasalamat ni Andres. Walang anuman anak. Huwag mo na akong tawagin tito. Tatay na lang din ang itawag mo sa akin. Masayang sagot ni Angelo. Nagkasundo ang dalawa kaya malaya na si Angelo at Susan na ipagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. Lumipas ang mga taon ay nakatapos na ang binata sa kanyang pag-aaral. Hindi man lamang ito sinamahan ng kanyang tiyahin sa kanilang paaralan. Nang dahil doon ay mag-isang ipinagdiwang ni Andres ang kanyang graduation. Pero maya-maya lamang din ay tinawagan ni Aling Susan ang kanyang anak. Anak, pasensya ka na kung hindi mo kami kasama ngayon ni Angelo. Pero gusto ka sana naming isama dito sa ibang bansa. May trabaho daw siyang i-offer sa'yo. Malaki daw ang iyong magiging sweldo, sabi ni Aling Susan. Opo, Nay. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Hayaan niyo po at agad kong aasikasuhin ang mga kailangan kong asikasuhin. Magalang na sagot ni Andres. Lumipas pa ang mga buwan ay natapos na ang binata sa kanyang mga kailangan upang makaalis patungo sa ibang bansa. Nagsabi ito sa kanyang tiyahin na aalis na siya patungo sa ibang bansa. Tita, maraming salamat po pero magpapaalam na po ako sa inyo.
Kinukuha po kasi ako ni nanay sa ibang bansa at aalis na po ako. Nakayokong sabi ni Andres. Nang dahil doon ay pinagtawanan ni Aling Rosana ang kanyang pamangkin. Ano? Nagtapos ka sa pag-aaral? Tapos, magiging kasambahay ka lang pala sa ibang bansa? Nakakatawa ka talaga, Andres. Manang-mana ka sa nanay mo. Yan ba talaga ang pangarap mo sa buhay? Natatawang sabi ni Aling Rosana. Bago pa man umalis si Andres sa pamamahay ng kanyang tiyahin, ay kung ano-anong bagay pa ang narinig niya mula sa babae. Habang naglalakad pa palayo ay panay pang mamaliit at panunukso ang sinasabi ni Aling Rosana. Ngunit bigla namang dumating ang isa nilang kamag-anak na si Aling Teresita mula sa probinsya. Pinsan ito ng kanyang nanay at nalaman ni Andres na bibisita lamang ito kay Aling Rosana. Hindi din ito mayaman, ngunit kahit papaano ay merong magandang trabaho ang kanyang asawa. Narinig ni Aling Teresita na sinisigawan ni Rosana ang kanyang pamangkin. Rosana naman, wag mo namang sigawan ang anak ni Susan. Mukha namang wala siyang ginagawang masama sa iyo eh. Kunot noong sabi ni Aling Teresita. Paano naman kasi ay ang taas ng pangarap sa buhay? Akala naman ay makakaawan sa kahirapan. Mga mahirap na tao, mga walang alam sa buhay. Inis na sagot ni Aling Rosana. Kitang-kita ni Andres kung paano siya ipinagtanggol ni Aling Teresita mula sa mayabang na kapatid ng kanyang ina. Lumipas ang 2 araw ay nakapunta na ang binata sa ibang bansa. Masaya itong sinalubong ni Angelo at Susan. Anak, mabuti naman at nakapunta ka na dito. Magkakasama na tayong 3. Masayang sabi ni Aling Susan. Nakita ni Andres na ibang Aling Susan na ang kanyang kaharap. Mukha itong masaya sa piling ng lalaki na kinakasama ng kanyang ina. Andres, bukas na bukas din ay isasama kita sa labas. Ipapasok kita sa trabaho dahil kaibigan ko naman ang aking boss. Huwag kang mag-alala dahil ako na ang bahala sa lahat. Masaya ako na nakita na kita. Nakangiting sabi ni Angelo. Hindi nagtagal ay agad na nagkaroon ng trabaho si Andres sa ibang bansa. Sobrang laki talaga ng naitulong sa kanya ni Angelo dahil ito ang sumagip sa kanila sa mga oras na kailangan nila ng tulong. Tay, maraming salamat po talaga ha. Mabuti na lamang po at mabait po ang naging nobyo ni nanay. Nakangiting sabi ni Andres. Bigla namang sumingit si Aling Susan sa kanilang usapan. Tama ka anak, mabait talaga si Angelo. Pero malapit nang magtapos ang aming relasyon bilang magkasintahan. Dahil magpapakasal na kaming 2. Masayang sabi ni Aling Susan. Naging masaya naman ang binata dahil maganda na ang kalagayan ngayon ni Aling Susan sa piling ng lalaking napili nito na makasama sa kanilang buhay. Sa paglipas pa ng mga buwan ay naging magaan naman ang pagtatrabaho ni Andres sa ibang bansa. Kumikita na siya ng malaking halaga ng pera. Nang makaipon ng malaking halaga ay naisipan ni Andres na mag-resign na lamang sa kanyang trabaho upang gawin ang kanyang naiisip na negosyo. Nagtayo siya ng isang maliit na kainan at gusto niyang ipatikim sa ibang mga lahi ang pagkain ng mga Pilipino. Hindi akalain ni Andres na tatangkalikin agad ito ng mga ibang lahi. Maraming mga tao ang sumubok nito hanggang sa dumugin na siya ng iba pang mga tao. Paborito talaga nila ang sisig at ang kanyang lutong adobo. Nang dahil doon ay tinulungan siya ni Angelo na makapagpatayo ng isang maayos na kainan. Andres, may naipon akong pera at malaki na ito. Nakikita ko naman na naging maayos ang takbo ng iyong negosyo. Gusto ko sanang ibigay ito sa'yo. Susugal ako dahil alam kong sigurado ang panalo. Nakangiting sabi ni Angelo. Ilang buwan pa ang lumipas ay naipatayo na nila ang isang restaurant na kung saan ay si Andres ang mamamahala. Maraming tao ang nakakakain sa kanila nang dahil sa maluwag na espasyo. Nagtagumpay sila sa kanilang buhay at kumikita na sila ng malaking halaga ng pera. Mabilis na naging pagyaman ng binata. Walang kaalam-alam si Aling Rosana na mayaman na pala ang kanyang hinahamak at minamaliit na mag-ina. Wala naman kasi talagang pakialam si Aling Rosana sa 2. Lumipas pa ang 1 taon ay kumikita na si Andres ng milyong-milyong halaga ng pera. Anak, sobrang proud talaga ako sa iyo. Hindi ko akalain na magagawa mo ang bagay na to. Sino ba ang mag-aakala na sisikat ang ating restaurant? Anak, maraming salamat talaga sa lahat, sabi ni Aling Susan.
Napangiti na lamang si Andres sabay sinagot nito ang sinabi ng kanyang nanay. Pero nay, nagsisimula pa lamang po ang lahat. Marami pa pong mangyayaring maganda sa ating buhay. Sa tingin ko po ay mas dadami pa ang ating mga biyaya sa paglipas ng mga araw, buwan at mga taon. Masayang sagot ni Andres. Isang araw ay napagdesisyonan ni Andres na magpatayo ng isang malaking bahay sa kanilang sariling bansa. Para sa tuwing uuwi sila ay meron silang bahay na matutulugan. Kitang-kita ni Aling Rosana kung paano giniba ang maliit na bahay ng mag-ina. Sabi ko na nga ba, siguro ay nababaon na sa utang si Susan, kaya nagawa na nilang ipagbili ang kanilang lupa. Nakakaawa naman sila, natatawang sabi ni Aling Rosana. Wala itong kaalam-alam na ang kanyang pamangkin pala ang magpapatayo doon ng isang malaking bahay. Pero maya-maya lamang ay nagulat si Rosana sa kanyang nalaman. Pinuntahan sila ng mga pulis at isinama ang kanyang asawa. Agad itong nakulong nang dahil sa dami ng utang. Hindi nila ito nakayanang bayaran. Ang lahat pala ng pera na kanilang natatamasa ay nang dahil sa ginawang panloloko ng kanyang asawa. Ilang buwan lamang ang lumipas ay agad silang naghirap. Nawala sa kanila ang lahat ng bagay at naubos na rin ang kanilang pera. Tanging ang kanilang bahay na lamang ang natira sa kanila. Mabuti na lamang at may isa silang maliit na tindahan dahil kung hindi ay wala na silang pagkakakitaan. Isip ng isip si Rosana kung saan siya kukuha ng pera upang makalaya ang kanyang asawa. Pero wala siyang trabaho at walang kaibigan ang gustong tumulong sa kanya. Pati kasi ang mga ito ay nautangan pala ng kanyang asawa. Napapailing na lamang si Rosana sa mga karma na nararanasan niya sa kanyang buhay. Lumipas pa ang mga taon ay marami na talagang naipupundar sa kanilang buhay ang mag-inang Susan at Andres. Maswerte talaga sila sa ibang bansa dahil mabait din ang matandang mag-asawa sa kanila. Matagal nang hindi nagtatrabaho si Aling Susan bilang isang kasambahay. Inaalagaan na lamang nito ang dalawang matanda dahil magulang na rin ang turing niya sa dalawa. Nay, tay, palagi po kayong uminom ng maraming tubig. Bukas po ng maaga ay mamamasyal po tayo sa labas para naman po masikatan kayo ng araw. Magalang nasabi ni Susan. Masayang masaya talaga ang matanda dahil maalaga talaga ang babae sa kanila. Alam mo Susan, sobrang swerte ng anak namin sa'yo. Sobrang buti mong babae. Hindi mo kami pinapabayaan kahit kung minsan ay inaatake kami ng kasungitan. Maraming salamat sa pagtitiis mo sa amin ng aking asawa. Sagot ng nanay ni Angelo. Kahit may sarili na silang kasambahay ay si Susan pa rin ang nag-aalaga sa kanyang mga manugang. Kung minsan naman ay pasikreto silang umuwi sa sariling bansa pero hindi na sila nagpapakita kay Aling Rosana. Ang totoo nga niya na ay 3 na ang kanilang malalaking bahay sa Pilipinas at meron na rin silang 3 restaurant. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang kanilang pagyaman. Sobra-sobra talaga ang pasasalamat ni Andres sa kanyang bagong tatay dahil tinulungan siya nito sa mga bagay-bagay. Tay, hanggang ngayon po ay hindi pa rin po talaga ako makapaniwala na meron na po akong ganitong mga naipundar. Sa tingin ko po ay wala po ang lahat ng ito kung hindi po kayo nakilala ni nanay. Maraming salamat po talaga. Masayang sabi ni Andres. Pero Andres, gusto ko lang sabihin sa'yo na wala kang utang na loob sa akin. Sobra-sobra pa nga ang naibalik mo eh. Ikaw nga ang nakatulong sa akin. Ikaw talaga ang nagtagumpay Andres at ako lamang ang naging tulay para masimulan mo ang mga pangarap mo. Nakangiting sagot ni Angelo. Isang araw ay naging maayos na talaga ang takbo ng kanilang buhay. Napagdesisyonan nila na umuwi na sa sariling bansa dahil matanda na ang mga magulang ni Angelo. Ang gusto daw ng dalawang matanda ay doon na lamang manirahan. Anak, Angelo, mahina na kami ng nanay mo. Kaya gusto naming manatili sa ating sariling bansa. Gusto namin na muling masilayan ang ganda ng Pilipinas, sabi ng kanyang tatay. Tumango-tango lamang ang lalaki dahil gusto rin naman nitong sa Pilipinas na lamang tumira. Isang buwan na lumipas ay nakauwi na sila sa sariling bansa. Agad binisita ni Andres ang kanyang ipinatayong bahay. Sobrang saya talaga ng binata dahil sa ngayon ay nakaahon na talaga sila sa kahirapan. Kaya hindi na sila makakaranas ng panghahamak. Katabing bahay lamang nito ang bahay ng kanyang tiyahin, kaya kinatok niya ang pintuan nito.
Nabalitaan niya kasi ang nangyari sa kanyang tita, kaya gusto niyang tulungan ito. Simpleng-simple lamang ang kanyang kasuotan upang magkunwari na mahirap pa din sila. Nagulat na lamang siya nang makita niya si Aling Teresita. Napag-alaman niya na ito pala ang bagong katulong ng kanyang tita Rosana. "Oh, Andres, nakauwi ka na pala. Ang tagal din nating hindi nakita. Halika, pasok ka sa loob ng bahay para naman makita ka ng tita Rosana mo." Masayang bati ni Aling Teresita, pero sa kabila ng lahat ay nagawa pa rin siyang hamakin ng kapatid ng kanyang nanay. Hindi na ganoon kaganda ang buhay ni Aling Rosana, pero kahit papaano ay kumikita pa rin ito ng pera. "Aba, Andres, nakauwi ka na pala. Kumusta ka na ba? Nakaipon ka naman ba ng pera? Sa tingin ko kasi ay wala ka pang napapatunayan dahil tingnan mo naman ang suot mo. Parang nakapambahay ka lang. Pati ang lupa nyo ay ipinagbili nyo na nang dahil sa kahirapan." Pambungad na sabi ni Aling Rosana. Nang dahil doon ay napapailing na lamang si Andres. Ang akala kasi nito ay nagbago na ang kanyang tita. Gulat na gulat naman si Andres nang ipagtanggol siya ni Aling Teresita. "Sobra ka na talaga, Rosana. Kauuwi lang ni Andres galing sa ibang bansa. Tapos ganyan lang ang sasabihin mo sa kanya. Ang sama talaga ng ugali mo simula nang magkapera ka. Pero tandaan mo, Rosana, mabilis ang karma." Pagtatanggol ni Aling Teresita, agad namang tinanggal ni Aling Rosana si Aling Teresita nang dahil sa mga sinabi nito sa kanya. "Sige po, Tita Teresita, kukunin ko po kayo at ako na po ang bahala sa inyo," seryosong sabi ni Andres. Nang dahil doon ay pinagtawanan sila ni Aling Rosana. Pero maya-maya lamang ay nagulat ang babae nang pumasok sila sa malaking bahay. Kauuwi lang din ni Aling Susan at bumaba ito sa isang magarang sasakyan. Hindi akalain ni Aling Rosana na ang may-ari pala ng malaking bahay na walang nakatira ay walang iba kundi ang pamilya ng kanyang ate. Nagkakamali pala siya sa kanyang inaakala na ipinagbili ito ni Aling Susan nang dahil sa matinding kahirapan. "Andres, sa inyo ba talaga ang bahay na yan? At may sarili na din kayong sasakyan? Paano nangyari ang bagay na yun?" Nagtatakang tanong ni Aling Rosana. Sinabi ng binata na marami na silang pag-aari dahil ngayon ay isa na siyang negosyante. Hindi naman daw talaga bilang isang kasambahay ang pinasok niyang trabaho sa ibang bansa. Binisita niya rin daw si Aling Rosana dahil nabalitaan niya daw ang nangyari sa kanila. Gusto niya sana itong tulungan, ngunit nagulat na lamang siya nang maging ganon ang bungad sa kanya ng kanyang tita. "Sige po, tita. Ngayong alam niyo na po ang lahat, ipapasok na po ako sa loob ng bahay. Tita Teresita, halina po sa loob at pumasok po kayo," magarang na sabi ni Andres. Bigla naman itong pinigilan ni Rosana nang malaman ng babae ang katotohanan. "Andres, teka lang. Baka naman pwede mo akong matulungan para makalaya ng aking asawa. Pakiusap, tulungan mo ako para bumalik na ang aming yaman," nagmamakaawang sabi ni Aling Rosana. Pero umiiling na lamang ang binata at naglakad na lamang ito papasok sa loob ng kanilang bahay. Sa isip ni Andres ay babalik lamang ulit sa dati ang ugali ng kanyang tita kung sakaling muling dumami ang pera nito. Bumait lang naman sa kanya si Rosana nang malaman nito na mayaman na sila. "Tita, pasensya na po talaga kayo. Kung hindi niyo pa po malalaman na marami na kaming pera, ay hindi pa po magbabago ang turing niyo sa amin," seryosong sabi ni Andres. Samantalang si Aling Teresita naman ay muling nagkaroon ng trabaho. Kinuha niya ito hindi para pahirapan. Kinuha niya ito para bigyan ng sariling bahay at ng sariling trabaho. "Tita Teresita, maraming salamat po sa pagtatanggol niyo po sa akin. Hayaan niyo po at bibigyan ko po kayo ng gantimpala," nakangiting sabi ni Andres. Sobrang laki talaga ng pagsisisi ni Aling Rosana sa kanyang buhay. Sa paglipas pa ng mga buwan, ay mas lalo nitong nasaksihan ang kayamanan ng binata. Nagkaroon ulit sila ng family reunion at proud na proud talaga sa kanila ang kanilang ibang mga kamag-anak. "Andres, Susan, nakaka-proud naman kayong dalawa. Nagtataka nga kami kung bakit hindi kayo naka-attend nung huli nating reunion. At ngayon, meron ka na palang bagong asawa.
Masaya kami para sa'yo. Nakangiting sabi ng isang pinsan ni Aling Susan. Oo nga pala, siya nga pala si Angelo. Nagkakilala kami sa ibang bansa at siya ang anak ng dati kong amo. Natatawang sagot ni Aling Susan. Sa ngayon ay inggit na lamang si Rosana sa kanyang mga nakikita. Nagkabaliktad kasi ang sitwasyon ng kanilang buhay. Sa ngayon ay siya naman ang kapos sa pagpepera at ang kanyang minaliit at pinahiyang mag-ina ang nagtatamasa ng maayos na buhay. Hindi siya makalapit sa mga ito nang dahil sa dami ng kanyang nagawang masama. Hindi niya talaga lubusang maisip na yayaman ang dalawa. Naglabasa ng mga kamag-anak na galit sa kanyang pag-uugali. Alam mo, yan si Rosana. Matagal na talaga akong nagtitiis sa ugali niya. Sobrang taas ng tingin sa sarili. Yan tuloy, kinarma. Tapos nakulong pa ang asawa. Bulong ng isa nilang tiyahin. Hiyang-hiya talaga ang babae sa kanyang sarili matapos niyang makita na pinagtitinginan siya ng kanilang mga kamag-anak. Isang karma ang kanyang naranasan nang dahil sa kanyang pagiging mapagmataas. Simula noon ay naging masaya na ang pamilya ni Andres. Masaya din sila nang dahil sa isang tao na ibinigay sa kanila ng Diyos. Si Angelo na kung saan ay suportado sila sa lahat ng bagay. Ang mga magulang nito na kung saan ay nakakapagpasaya sa kanila. Hindi na sila nakakaranas na hamakin ng ibang tao, ngunit kahit naging mayaman na sila, ay nanatili silang mapagkumbaba sa mga tao. Kung minsan ay tumutulong din sila sa mga taong may hirap dahil sa ganitong paraan nila gustong pasalamatan ang ating Panginoon. Nay, Tay, Lolo, Lola, Tita Teresita, masaya po ako dahil palagi na po tayong magkakasama. Salamat po sa lahat ng pagmamahal. Nakangiting sabi ni Andres. Sabay-sabay nilang tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Samantalang si Rosana naman ay inggit na inggit sa tuwing naririnig nito na nagkakasiyahan ang pamilya ni Aling Susan. Mahalin natin ang ating pamilya at tulungan natin sila sa tuwing sila ay nangangailangan. Huwag kang maging mapagmataas kapag natupad mo na ang iyong mga pangarap. Dapat ay mas lalo kang mapalapit sa Diyos. Dahil ang lahat ng biyaya ay nanggaling sa Kanya. Tandaan mo na wala ka talagang pagmamay-ari sa mundong ito. Kaya kung gumanda ang buhay mo, ay dapat ka ring magbigay ng tulong sa iba. Huwag kang masilaw sa pera dahil material na bagay lamang ito. Mas maganda kung gagamitin mo ito sa kabutihan. Piliin mo rin kung makakabuti ba para sa taong tutulungan mo ang ibibigay mong pera. Nang sa ganon ay hindi magbago ang ugali nila. Ikaw, ano natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli mga kahuana tales ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. At God bless us all.